Hindi ko na matandaan kung kailan huling nagpahinga ang aking katawan nang hindi inaalala ang mga susunod na utos, ang susunod na hampas. Bata pa lamang ako nang mawala ang mga magulang na nag-ampun sa akin. Iniluwal sa mundong ito, inabandona, at muling kinuha ng mga estranghero na nagbigay sa akin ng pagmamahal, ngunit sandali lang. Isang malupit na sakitang kumuha sa kanila. Iniwan akong ulila sa ikalawang pagkakataon. Noon, si Aling Betty, ang kapatid na nag-ampon sa akin, ang kumupkop sa akin ngayon. Akala ko, yun ang simula ng bagong pag-asa. Ngunit ang pag-asa ay mabilis na naging isang malalim na balon ng pighati. Michelle, nasaan na ang almusal? Gutom na kami. Ang boses ni Aling Betty, matalas at matinis ay bumubuta sa katahimikan ng umaga. Kahit sa pagkakatulog ang ingay niya ay tila nakaukit na sa aking mga panaginip. Mabilis akong bumangon mula sa banig ng aking higaan. Ang aking mga kalamnan ay nananakit. Ang bahay na ito, na dating akala ko ay magiging kanlungan, ay naging kulungan. Ang aking mundo ay umiikot sa paglilinis, pagluluto, paglalaba, at pagtitiis. Wala akong karapatang magreklamo. Wala akong karapatang magpahinga. Sabi nga ni Aling Betty, kinukupkup niya ako, binigyan ng bubong at pagkain. Kaya, dapat daw akong magbayad. Ang bayad ay ang aking buong buhay, ang aking kalayaan. Nagmamadali akong bumaba ng hagdanan. Ang bawat baitang ay tila nagrereklamo sa bigat ng aking mga paa. Naabutan ko si Princess at Angela na nakaupo na sa mesa. Ang kanilang mga muka ay puno ng pagkainip. Sila, ang aking mga pinsan, ay nabubuhay sa isang mundo na hindi ko kailanman nararanasan. Mga mamahaling damit, bagong gadget, at walang hanggang pag-aaral sa pribadong paaralan. Samantalang ako, halos hindi ko na matandaan ang alpabeto. Ang bagal-bagal mo talaga, Michelle. Wika ni Princess habang naglalaro sa kanyang tablet. Hindi man lang niya ako tinapunan ng tingin. Gutom na ako, Michelle. Ani ni Angela. Ang kanyang boses ay tila bata ngunit may bahid ng pagka-inosente na may itinatagong pagkademonyo. Pasensya na kayo mga pinsan. Bulong ko. Ang aking mga kamay ay abala sa paghahanda ng kape at tinapay. Ang amoy ng kape ay tila nagpapahiwatig ng simula ng isa na namang mahabang araw. Pasensya? Walang silbi ang pasensya mo kung hindi ka kikilos ng mabilis. Si Aling Betty, ang kanyang mga mata ay matalim na nakatingin sa akin. Hindi ka ba marunong matuto? Ilang beses ko pa bang sasabihin sa'yo na dapat ay gising ka na bago pa kami magising? Hindi ako sumagot. Alam kong anumang salita na lumabas sa aking bibig ay magiging panggatong lamang sa apoy ng kanyang galit. Inihain ko ang almusal. Ang aking mga kamay ay bahagyang nanginginig. Nakikita ko ang sarili ko sa salamin ng kanilang mga mata. Isang anino lamang, isang kasangkapan. Matapos ang almusal, nagsimula na ang aking walang katapusang gawain. Paglilinis ng bahay, paglalaba ng kanilang mga maruruming damit, paghahanda ng tanghalian, at paglilinis muli. Ang araw ay lumipas, ang init ng araw ay tila sumusunog sa aking balat. Ang pagod ay unti-unting kumakalat sa aking buong katawan, tila isang lason. Hapon na nang maramdaman ko ang matinding pagod. Naglilinis ako ng sala. Ang aking mga mata ay bumibigat. Ang huni ng orasan ay tila nagpapatunay sa bawat segundong lumilipas at bawat segundong nagdadala ng mas malalim na pagod. Hindi ko na kinaya. Bumagsak na ako sa sofa. Ang aking mga mata ay kusang pumikit. Ang katahimikan ay niyakap ako. Isang sandaling kapayapaan na matagal ko nang hinahangad. Michelle! Michelle! Isang malakas na sigaw ang gumising sa akin. Bumangon ako. Ang aking puso ay lumukso sa takot. Si Aling Betty, ang kanyang mukha ay namumula sa galit, ay nakatayo na sa harapan ko. Paano ka nakatulog dito? Hindi mo pa natatapos ang paglilinis. Wala ka talagang silbi. Wala kang silbing bata ka. Ang kanyang mga salita ay tila suntok sa aking dibdib. Ang aking mga mata ay napuno ng luha. Ngunit pinilit kong pigilan ang mga ito.
Hindi talaga ako pwedeng umiyak. Ang pag-iyak ay magpapalala lamang ng sitwasyon. Pasensya na po, Aling Betty. Bulong ko, ang aking boses ay halos hindi marinig. Pasensya? Sa tingin mo ba ay sapat ng pasensya mo para sa lahat ng pinapakain ko sa'yo? Para sa lahat ng pinapasan ko sa'yo? Lumapit siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Hindi ka na talaga natutong bata ka. Kailangan mo talaga ng leksyon. Bago pa man niya ako mahawakan, isang malakas na katok sa pintuan ang pumutol sa tensyon. Nagulat kami pareho. Sino kaya ang bibisita sa ganitong oras? Si Aling Betty. Ang kanyang muka ay nanatili ang galit ngunit may bahid ng pagtataka. Ay naglakad patungo sa pintuan. Sino yan? Tanong niya. Ang kanyang boses ay bahagyang bumaba. Narinig ko ang pagbukas ng pintuan at pagkatapos ay isang malalim na boses ng lalaki. Magandang hapon po. Nandito po ba si Aling Betty? Nagulat ako nang makita ang lalaki na pumasok sa sala. Matangkad siya, may magandang tindig at nakasuot ng mamahaling suit. Ang kanyang mga mata ay may kakaibang seryosong tingin. Sa likod niya ay may dalawang malalaking lalaki na nakasuot din ng itim na suit na tila mga anino. Sa labas nakita ko ang isang itim na kotse, makintab at mamahalin na hindi karaniwan sa aming simpleng kalye. Ako po si Aling Betty. Ano po ang may paglilingkod ko sa inyo? Ani ni Aling Betty, ang kanyang boses ay tila nagbago. Naging mas matamis at mas pino. Narinig ko po ang ingay, sabi ng lalaki. Ang kanyang mga mata ay lumapit sa akin na nakatayo pa rin sa tabi ng sofa. Ang aking mga kamay ay magkadikit. May masama po bang nangyayari dito? Wala po sir. Mabilis na sagot ni Aling Betty. Ang kanyang kamay ay bahagyang pumisil sa aking braso. Isang pahiwatig na dapat akong tumahimik. Sinesermonan ko lang po ang aking pamangkin. Medyo pasaway kasi. Hindi po tinatapos ang mga gawaing bahay. Ang lalaki ay tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay tila nagtatanong. Ikaw ba ang pamangkin? Tumango ako. Ang aking mga mata ay nakatingin sa sahig. Ang aking puso ay kumakabog. Hindi ko alam kung bakit ngunit may kakaiba akong nararamdaman sa presensya niya. Maaari ka bang magkwento sa akin? Anong nangyayari? Tanong niya. Ang kanyang boses ay malumanay ngunit may otoridad. Tumingin ako kay Aling Betty na nagbabanta ang tingin. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaiba akong nararamdaman. Isang maliit na apoy ng pag-asa. Isang maliit na lakas ng loob na matagal nang nagtatago. Sir? Ako po si Michelle. Nagsimula ako. Ang aking boses ay nanginginig sa una at unti-unting lumalakas. Simula po na mawala ang aking mga magulang na nag-ampon po sa akin. Si Aling Betty na po ang nagpalaki sa akin. Michelle, ano bang sinasabi mo? Bulong ni Aling Betty. Ang kanyang mukha ay namumutla. Patawarin niyo po ako, Aling Betty, ngunit kailangan ko pong sabihin ang totoo. Wika ko. Ang aking mga mata ay nakatingin sa lalaki na nakikinig ng maingat. Ginagawa niya po akong katulong. Hindi po niya ako minag-aaral. Sinasaktan po niya ako tuwing hindi ko po natatapos ang mga gawain. Sabi niya po, ang habang buhay po ako magbabayad sa kanya dahil sa pagpapalamon niya po sa akin. Ang mga salitang ito ay tila mga bato na bumagsak sa katahimikan. Ang mukha ni Aling Betty ay nagbago. Mula sa pamumula ay naging putlang-putla. Si Princess at Angela na lumabas mula sa kanilang mga silid dahil sa ingay ay nakatitig sa akin. Ang kanilang mga bibig ay nakanganga. Ang lalaki ay tumango. Ang kanyang mga mata ay seryoso pa rin. Salamat sa pagiging tapat, Michelle. Lumipat ang tingin niya kay Aling Betty. Totoo ba ang sinasabi niya? Hindi po sir, nagsisinungaling po siya. Pinapakain ko po siya, binibigyan ng bubong. Ang bata po na yan, napaka-inutil. Si Aling Betty, ang kanyang boses ay tila sumisigaw na sa takot. Ngumiti ang lalaki, isang ngiti na may bahid ng kalungkutan. Kaya pala, hindi ka nagbago, Elizabeth. Nagulat ako nang marinig ang pangalan ni Aling Betty mula sa kanya. Nagkakilala sila?
Ngunit paano? Sino po kayo? Tanong ni Aling Betty. Ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. Hindi mo na ba ako naaalala, Elizabeth? Tanong ng lalaki. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Ako to, si Alexander. Ang pangalang iyon ay tila nagdulot ng malakas na dagundong sa buong bahay. Ang mukha ni Aling Betty ay nawala ng kulay. Si Princess Angela ay nagkatinginan. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagtataka. Alexander? Bulong ni Aling Betty. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Ang kapatid ni... Ang asawa ni Amelia. Pagpapatuloy lang ng lalaki. Ang kanyang tingin ay bumalik sa akin. Ang tunay na ama ni Michelle. Ang mga salitang iyon ay tila bumagsak sa aking mundo. Nagdulot ng mas malakas na lindol. Ang aking mga tuhod ay nanghina at kung hindi ako nakakapit sa sofa, baka bumagsak ako. Ang tunay kong ama? Siya? Ang lalaking ito na may mamahaling suit at mga bodyguards? Hindi. Hindi maaari. Bulong ni Aling Betty. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. At bakit hindi? Dati, mahirap lang ako. Walang trabaho. Walang pera. Si Amelia, ang ina ni Michelle, ay pumanaw pagkatapos niyang ipanganak si Michelle. Wala akong kakayahang buhayin si Michelle noon. Kaya ibinigay ko siya sa mag-asawa na nag-ampon sa kanya. Nangako akong babalikan ko siya kapag kaya ko na. Ngunit paano? Ani ni Aling Betty. Ang kanyang boses ay puno ng pagtataka at takot. Nagtayo ako ng negosyo. Maliit lang sa simula, ngunit mabilis itong lumago. Ngayon, isa akong bilyonaryo. Mabilis ang pangyayari. At ngayon, babalikan ko ang anak ko. Ang mga salitang iyon ay tila musika sa aking pandinig. Bilyonaryo, ang aking ama. Ang buhay na ito. Ang lahat ng paghihirap na pinagdadaanan ko ay tila nagkaroon ng katuturan. Michelle, anak. Wika ni Alexander. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Lumapit siya sa akin at sa unang pagkakataon sa aking buhay, naramdaman ko ang init ng isang magulang. Sasama ka na sa akin. Hindi ka na maghihirap. Ang mukha ni Aling Betty ay nagbago. Ang takot ay napalitan ng isang peking ngiti. Alexander, napakabuti mo naman. Michelle, anak, bakit hindi mo naman sinabi sa akin na nagkakilala na pala kayo ng iyong ama? Alam mo bang matagal ko na siyang hinahanap para sa'yo? Nais ko lang na maging masaya ka. Ang kanyang mga salita ay tila mga panloloko. Ang kanyang mga mata ay nananatili ang takot. Ngunit ang kanyang bibig ay nagsasabi ng mga kasinungalingan. Hindi ko siya pinansin. Ang aking mga mata ay nakatingin kay Alexander, ang aking tunay na ama. Aling Betty, huwag na po kayong magpanggap. Wika ko. Ang aking boses ay matatag at puno ng paglaban. Alam niyo po ang katotoo. Hindi niyo po ako hinanapan ng ama. Ginawa niyo lang po akong alipin. Michelle, ano bang sinasabi mo? Si Aling Betty, ang kanyang mukha ay namumulan na naman sa galit. Sapat na, Elizabeth. Wika ni Alexander, ang kanyang boses ay puno ng otoridad. Michelle, kunin mo na ang iyong mga gamit at aalis na tayo. Hindi ako nag-atubili. Mabilis akong umakyat sa aking silid na halos walang laman. Ang aking mga damit ay luma at kupas. Ang aking mga gamit ay kakaunti. Ngunit sa sandaling iyon, hindi mahalaga ang mga to. Ang mahalaga ay ang kalayaan, ang pag-asa, ang bagong buhay na naghihintay. Bumaba ako ng hagdanan, ang aking maliit na bag ay hawak-hawak ko. Tumingin ako kay Aling Betty na nakatitig sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at inggit. Salamat po sa lahat, Aling Betty. Salamat sa pagpaparamdam sa akin kung gaano kahalaga ang kalayaan. Michelle, huwag kang magsalita ng ganyan. Alam mong mahal kita. Hindi mo ako pwedeng iwanan, sabi ni Aling Betty. Ang kanyang boses ay tila nagmamakaawa. Ngumiti ako, isang tunay na ngiti. Ang unang tunay na ngiti na lumabas sa aking mga labi sa loob ng maraming taon. Matagal niyo na po akong iniwan, Aling Betty. Ngayon, ako naman po ang aalis. Lumabas ako ng bahay kasama ang aking tunay na ama at ang kanyang mga bodyguard.
Ang hangin ay tila masariwa. Ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag. Sumakay ako sa mamahaling kotse. Ang aking puso ay puno ng kagalakan. Mula ngayon anak, hindi ka na maghihirap. Wika ni Alexander. Ang kanyang kamay ay mahigpit na humahawak sa akin. Makakapag-aral ka na at makakamit mo na ang lahat ng iyong pangarap. Ang aking mga mata ay napuno ng luha. Ngunit sa pagkakataong ito ang luha ng kagalakan. Ang aking buhay ay nagbago, ang aking mundo ay lumawak, ang aking pag-asa ay muling sumibol. Simula noon ang aking buhay ay nagbago ng lubusan. Nag-aral ako sa isang prestihiyosong paaralan. Natutunan ang maraming bagay na matagal kong pinapangarap. Ang bawat araw ay puno ng bagong karanasan, bagong kaalaman. Ang aking ama ay naging sandigan ko, ang aking gabay. Isang araw habang nag-aaral ako sa aking silid, nakatanggap ako ng tawag mula kay Alexander. Anak, may sasabihin ako sa'yo. Wika niya, ang kanyang boses ay may bahid ng kalungkutan. Ano po yun, Papa? Tanong ko. Si Aling Betty. Pumanaw na siya. Pumanaw ng dahil sa atake sa puso. Wika ni Papa. Ang balita ay tila bumagsak sa akin. Hindi ko alam kung ano ang aking mararamdaman. Kalungkutan? Galit? O wala lang? Sa huli ang naramdaman ko ay isang kakaibang kapayapaan. Ang kanyang pagkawala ay tila nagtapos sa isang kabanata ng aking buhay. Isang kabanata na puno ng pighati. Ano po ang nangyari sa bahay nila? Tanong ko. Ang bahay nila ay naibenta na. Ang mga pinsan mo, lumipat na sa ibang lugar. Hindi nila kayang bayaran ang mga utang ni Aling Betty. Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng isang maliit na ngiti sa aking mga labi. Ang karma ay tila nagtrabaho. Kung itinuring lang niya ako ng maayos, kung binigyan niya lang ako ng pagmamahal, baka sakaling iba ang naging kapalaran nila. Ngayon, ako ay isang matagumpay na babae, nakatapos na sa pag-aaral, nagkaroon ng magandang karera, at nabubuhay sa isang marangayang buhay. Ang aking mga pangarap ay natupad, ang aking mga pighati ay naglaho. Minsan, habang naglalakad ako sa isang parke, nakita ko ang isang babae na naglalakad. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan. Mukha siyang pamilyar. Lumapit ako sa kanya. Princess? Tanong ko, tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Michelle? Ang kanyang mga damit ay luma at kupas. Ang kanyang mukha ay payat. Ang dating mayabang na princess ay wala na. Anong nangyari sa'yo? Tanong ko. Ang aking boses ay kalmado. Wala na kami, Michelle. Walang wala. Nawala ang lahat sa amin. Nagtatrabaho ako ngayon bilang isang katulong. Tumingin ako sa kanya. Ang aking puso ay hindi nakaramdam ng awa. Ang tanging naramdaman ko ay isang kakaibang pagtatagumpay. Hindi man tama pero yun ang naramdaman ko. Ang buhay ay tila isang gulong. Ang dating nasa itaas ay ibababa at ang dating nasa ibaba ay umaakyat. Sana ay maging masaya ka sa iyong bagong buhay, princess. Wika ko at ang aking boses ay puno ng sinseridad. Sana ay matutunan mo ang aral na hindi lahat ng bagay ay nakukuha sa pagiging masama. Umalis ako. Iniwan si princess. Nakatayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan. Ang aking buhay ay nagbago. Ang aking pighati ay naglaho. Ang aking paghihirap ay nagtapos. Ngayon, ako ay malaya na. Malaya na gawin ang lahat ng gusto ko. Malaya na mamuhay ng masaya. Ang aking karanasan ay isang bangungot na nagtapos na. Ang aking kinabukasan ay isang maliwanag na pangako. At sa bawat hakbang na to, naramdaman ko ang tagumpay. Ang pagtatagumpay ng isang babae na dating inalipin, ngunit ngayon ay malaya na. Malaya na lumipad, malaya na mangarap, malaya na mabuhay. Ang aking buhay ay isang patunay na ang bawat paghihirap ay may katapusan at ang bawat pangarap ay maaaring matupad. Ngayon, ako ay si Michelle, ang babaeng lumaban at nagwagi. At sa bawat paghinga ko, naramdaman ko ang kapangyarihan ng pagiging malaya, ang kapangyarihan ng pagiging ako. Ikaw, ano ang natutunan mo sa istorya ng buhay ni Michelle? Makikicomment sa baba kung ano ang iyong natutunan.
At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang istorya at sana'y nagustuhan nyo to. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.